Diba? In a four ways, parang ganyan Diyos tutasin. Una, para bigyan ka ng kapayapaan. Mawala ang problema mo sa problema. Mawala ang kabalaka mo sa problema. Amen ba? Pangalawa, providing divine wisdom. Upang lalo kang bigyan ka ng Diyos ng divine wisdom. Yung karunungan na galing sa langit. Panglangit na karunungan. Everybody say, praise the Lord. Jesus guides us, guides our steps and provide clarity. Ang Panginoon mag-guide sa atin sa bawat nating lakad, sa bawat nating plano, sa bawat nating decision. Sabi ng Proverbs, because the righteous are ordered by the Lord. The steps of the righteous are ordered by the Lord. Ang mga lakang ng mga batuwid ay order, plastado ng Diyos. Everybody say, person. And provide clarity. Provide us clarity. Magbigay siya ng clarity. Anong clarity? Maging klaro. Klaro ang lahat ng bagay. Maliwanag ang lahat ng bagay. Clarity. Clarity. Clarification. Ma-clarify ng Diyos. Para makita mo na totoo ito. Makita mo pangpapala ito. God's provide clarity. Amen? He provide us divine wisdom. Makibasa lang sa Bible, James 1, chapter 5. Kung nakulangan tayo ng karunungan, kalaman, we have to ask the Lord. Pag nangingimigi ka sa Panginoon, ang Diyos magbigay sa iyo ng sapat na karunungan. Praise the Lord. Sa Aklat ng Santiago, Kabanata 1, ang talata ay 5. Ngunit, kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Palakpakan po natin, Diyos. If we lack wisdom. Kaya sa Biblia providing divine wisdom. Kasi pag kulang ka sa wisdom, hindi mo alam anong gagawin sa bawat problema. Maratol ka na. Ano bang gagawin ko? Saan ba ako pupunta? Ganito. So, ang Diyos mag-provide ng wisdom. Tamang karunungan para in times of hardship and trials and problem, maging peaceful ka lang. Alam mo kung paano gawan solusyon. Paano gawin, ano dapat gawin mo. Hindi ka maratol. Dahil ang Diyos mag-provide ng wisdom, divine wisdom from the Lord. Kapag dating doon sa panahon, hindi alaman mo paano ka lumusot sa mga problema. Kaya ang Diyos nabigay ng wisdom. Kaya kung kulang ka sa karunungan, humingi ka sa Diyos. Lord, give me wisdom. If you lack wisdom, let Him ask God that give it to all men liberty. Ibigay niya sa lahat ng tao na may kalayaan. Unupgraded not. Hindi siya nagtatampo ba? Nagmahay. Kaya ibigay niya sa iyo at shall be given. At ito po'y hindi nag-atubili. Ito po'y ibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Because He's the one who provide us wisdom. Palakpakan po natin, Diyos. Everybody say, praise the Lord. Number 3, using the problem to grow. Importante ito. Gagamitin ng Diyos ang problema upang tayo po'y tutubo sa paglingkod sa Diyos. Kaya huwag ka mag-isip na bakit may problema ka. Pinantulutan ng Diyos para tutubo ka sa paglingkod. Lalaking panampalataya mo, lalo mapamahal ang pag-ibig mo sa Diyos. Because of wisdom, maintindihan mo, ganito palang plano. Napakalalim ng plano ng Diyos. Kaya ako pala binigyan ng problema para matuto ko manalangin, para matuto ko lumuhod, matuto ko umiyak sa ating malapay, umasa sa ating Panginoon. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos. Hallelujah. Paano tayo pinapatubo ating panampalataya? Sabi Jesus turns our struggles into stepping stone. Jesus turns our struggles into stepping stone. Kaya yung mga problema ito sa buhay natin, ito po ay ang struggle natin sa buhay. It turns to stepping stone. Maging stepping stone ito ng victory and triumph and blessing sa buhay mo. Para tutubo ka, maintindihan mo ngayon ang nangyari sa buhay mo. He comfort us in our troubles
so we can comfort others. Iko-comfort tayo ng Diyos sa bawat problema dumating sa buhay natin upang pagdating ng panahon, tayo namang gagamitin Diyos mag-comfort sa mga kapatiran na may mga problema. Mas-share mo sila. Amen ba? Wala niyang brad, sis. Ako grabe. Mas grabe pang problema ko sa iyo. Pero ako nagtiwala lang. Patuloy lang ako. Simbal ako palagi. Miyerkules, Biyernes, Linggo. Bahala na. Pasting, puri lang ako. O ngita mo, linutas ng Diyos. So, you can comfort others by means of experience from the Lord. Dahil nakita mo. Kaya hindi tayo bibiguin ng ating malap. Palakpakan po natin Diyos. 2 Corinthians chapter 1. Verse 3 up to 4. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 1, ang talata ay 3 hanggang 4. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos ng ating Ama at sa Panginoong Isokristo. Tapos na. Ikalawang Korinto, 1, 3, and 4. 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. Praise the Lord. Sa aklat ng ikalawang Korinto, Kabanata 1, ang talata ay 3 hanggang 4. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Isokristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. 4. Na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, Amen. upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inaaliw din sa atin ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen ba? Tingnan mo po, grabing Panginoon eh. Using the problem to grow. Aalawin tayo, blessed be God, even the Father of Christ, that the Father of mercies, Ama ng buong awa, and the God of all comfort. Ang Diyos ng buong pag-comfort, who comforted us in all our tribulation. I-comfort tayo ng Diyos, aliwin tayo ng Diyos sa bawat pagsubok, problema sa ating buhay. That we'll be able to comfort them who are in trouble. Upang tayo ay gagamitin din yung mag-comfort sa ibang tao na naanin sa trouble sa buhay. By the comfort with which we ourselves are comforted by God. Kung tayo na yung mag-comfort sa bawat isa, ang bawat sa atin, i-comfort din tayo ng ating malapay. Ibig sabihin, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Hindi tayo tatalikuran ng ating pangako ng Diyos yan. I will never leave thee, nor forsake thee, nor fail thee. I go before you, and I always there. Palakpakan po natin ang Diyos. Ang Panginoon din ang mag-provide, being the ultimate solution. In the end of the day, siya pa rin ang gagawa ng solution. Because our God is our ultimate solution. He has an ultimate solution. Anong ultimate? Kahit sa huli, andun pa rin ang kalutasan ng problema. Everybody say, praise the Lord. Jesus is our eternal answer. He came to destroy the devil's work and offer eternal hope beyond any temporary earthly problems. Sabi dito sa Biblia, sabi na sa 1 John chapter 8, 1 John chapter 3 verse 8. Ano nakasulat diyan? Pakibasa lang. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Pedro, Kabanata 3, ang talata ay 8. Juan hindi Pedro. 1 John 3:8. Ang gumagawa ng kasalanan ay nasa diablo. Praise the Lord. Hindi yan mao. Ulit, sige. Sa aklat ng unang Juan, Kabanata 3, ang talata ay 8. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Sabagat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng diablo. Palakpakan Amen. natin ang Diyos. He destroyed the devil's work. Ang author kasi ng problema, ang author ng paghihirap ay demonyo. Amen? Amen.
Kaya ang Panginoon, He has an ultimate solution sa ating buhay. Para malutas ang problema natin, wawasakin niya ang gawa ng kaaway. Upang lahat ng ating kahilingan, ipagaloob na ng Diyos sa ating buhay. He that committed sin is a devil, or the devil sinned from the beginning. For His purpose, the Son of God shall manifest that He might destroy the work of the devil. Kaya siya pa rin being an ultimate solution. Ang Diyos pa rin ang gagawa, Panginoon, ng solusyon sa ating buhay. How to solve the problem at habang payapa mo tayo. Bakit? Wawasakin niya ang gawa ng kaaway. Mga hindrances, destruction of the devil sa ating mga problema, alisin ay wasakin ng Diyos. In the end of the day, matatanggap natin ang buong-buong pagpapala, grasya, nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin Diyos maminamahal. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Anong ating response? Our response, steps to receive His solution. Bilang Kristiyano, gagawa ng Diyos ng ultimate solution. Ano naman ang ating response ng mga Kristiyano? To experience Jesus' problem-solving power, we must take specific action. Ito po, how to respond, ha? Paano natin na-experience yan kung paano sinusolve ng Diyos ang problema at sa kanyang kapangyarihan. So, gagawa rin tayo ng specific action. Kita nga tao, hintay robot, binigyan tayo ng wisdom. Amen? Paano natin gagawa tayo ng specific action upang hindi tayo manatili sa gapos ng kaaway. To experience Jesus' problem-solving power, we must take specific action. Pangalasuna, surrender control. We must stop striving in our own strength and place the issue in His hands. Ang surrender control, huwag mo iasa sa sarili mong pagsumikap, paningkamot at sa iyong lakas paano malutas ang problema. Ngunit, and place the issue in His hand. Ang issue, problema, ibigay mo, ilagak mo sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Lord, bahala ka na sa problema mo. Surrender na ako, hindi ko na kaya. Ikaw nang bahala. Kaya nung last words ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo, the 7 last words ng Panginoon, after He say, it is finished, tumba ng liig sa cross, before siya mabugtuan ng hininga. Anong sabi niya? Father, into thy hands I commit my spirits. Ama, sa iyong mga kamay, itagubilin ko ang aking espiritu. Bilang tao yan. Hindi niya nakaya ang kamatayan na didala niya sa krus ng Kalbaryo. Katapusan salita niya. Tawag na surrender control. Isinurrender ang lahat sa nga kapangyarihan sa kanyang ama. Father, into thy hands I commit my spirit. And after that saying, he took up a ghost. Nawala ang kanyang hininga. That is our response. Steps to receive His solution. Kung paano na-experience natin ang paglutas ng Diyos ng kapangyarihan. So you must to take action, specific action. Una, surrender control. We must stop striving in our own strength and place the issue in His hands. Ibigay natin sa Diyos ang bawat kabigatan, ang bawat problema. May naramdaman ka ngayon, may karamdaman ka ngayon. Hindi mo na kaya. Hindi mo na kaya magpa-doktor. Hindi mo kaya na magpa-opera. Anong gawin mo? Surrender mo sa kamay ng Diyos. May kapatiran kita ng istorya kahapon. Kasi yung anak niya noon, medyo nagpalamig-lamig. Nang bumalik, biglang nagkasakit. Nung nagkasakit, imbis sabi ng anak niya, punta ko sa pastoral, magpasting ako, bahala nang mangyari sa buhay. Surrender niya ng buhay. Sabi ng mga kapatid, mga backslider rin lahat ng lalamig. Hindi pwede, ipadala si Dudong sa ospital.
Ngayon, pinadala sa ospital. Pagdating sa ospital, sakit sa kidney rin. Palagi na dialysis. Ngayon, sabi ng doktor, ilabas yun na yan, ang iyong anak. Ngunit maghanap kayo ng oxygen. Kasi pagdating sa inyong bahay, hahabulin niyang kanyang hininga. Sabi niya, beloved Opie, anong aming dapat gawin? Yan minsan ang problema sa ating environmento, sa ating bahay. Tayo mga parents, mainit. Ating anak, mga malalamig. Siyan mag-contradict ang ating decision at ating panampalataya, hindi buo. Kita gusto natin lumapit sa Diyos. Sila gusto nila, hindi sila lapit sa Diyos. Ngayon, pagdating sa problema, ang tanong ko, sila ba hahawak ng problema? Ibalik pa rin sa inyo. Kayo pa rin ang sisihin nila. Kayo ang ginikanan, kayo ang parents, kayo bala magdesisyon sa anak nyo. Pero nung gusto nyo desisyonan para sa Diyos, sabi, hindi, sa ospital. Pagdating sa ospital, maraming gasusan, ibalik pa rin sa atin. Kaya sabi ko, bahala na ang Diyos sa buhay ng anak mo. Mag-pray kayo, mag-fasting kayo dyan. Lord, bahala ka na sa aming anak. Buhayin mo at kukunin. Praise the Lord. Hallelujah. Di wala na kami magawa. Wala kaming pera. Saan kami mangutang? Saan kami pupunta? Anak mo, gusto niya hospital, sila magastos. Hindi malagastusan. Yan ang sinasabi. Kapag nating hospital, ang doktor mismo sasabi, Ma'am, sir, ipasa Diyos nyo na lang. May doktor yon. Sila mismo nila kaya gagamutin. Sabihin ka, ipasa Diyos nyo na lang. Ibig sabihin, yung karunungan ng doktor, mga marunong na tao, sa Diyos pa rin sumasandig. Kitang lahat ng bagay sa lupa, ating hininga buhay, success of life, galing sa Diyos yung mga pagpapala. O bakit hindi pa natin ibigay lahat sa Diyos? Bahala na wala ka nang gagastusin. Bahala na magpasting dito, kukunin ng Diyos. Kaya minsan, pag nakita nyo sa panampalataya nyo, nga hanggang kamatayon, pag nakita ng Diyos, bubuhayan ka. Bubuhayan ka. Wala imposible sa Diyos. Sabi ng awe, sabi ating pinag-aralan ngayon, surrender everything to God. We must stop striving in our own strength and place the issue into His hands. Surrender tayo sa Diyos. Ihinto na natin pagsumikap sa ating sariling lakas at karunungan. Ibigay natin lahat ating problema sa kamay ng Diyos. Ang ibigay mo sa Diyos yan, siya nang bahala sa lahat ng bagay. Mamatay, mabuhay, nakikita niyo sa puso natin panampalataya. He knows everything. He knows what best things for us. Because we give everything to His hands. Because He's the one who hold our future. Kaya ganun pong paglingkod sa Diyos, maminamahal. Huwag natin sarilihin na kaya natin. Then yung kakayanan ng tao may limitasyon, maminamahal. Pero yung kakayahan ng Diyos, walang limitasyon. Walang limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos. He's an ultimate provider. He has an ultimate solution. Lahat gawin niya. Huli man. Pero sa huli, siya pa rin lulutas ng ating problema. Because He's an ultimate solution. He's an ultimate answers of our problems and hardship and difficulties. Kaya bakit hindi natin iasa sa ating mahal na Panginoon? Sunod, after you surrender everything, pray specifically. Pray specifically. Yan ang sabi kanina, let your request known to God. Bring the problem to Jesus first. Manalangin ka ng specifically. Dalhin mo ang iyong problema sa Panginoon, una sa Panginoon.
not as a last resort. Problema mo, dalhin mo una sa Diyos. Hindi yung sa huli na. Kaya kung huli na, mahirapan ka na. Amen? Bring the problem to Jesus first, not as a last resort. Sunod, praise in the midst. Sa kalagitnaan ng problema mo, purihin mo ang Diyos. Shift your focus from the size of the problem to the greatness of God. Anong shift? Isaylo mo. Ibahin mo ang focus mo. Kung gaano kalaki ang problema mo. Gaano ba kalaki ang problema mo? Shift your focus from the size of the problem to the greatness of God. Gaano ba kalaki ang problema mo ng hindi mo makaya? Dalhin mo sa Diyos nating napakalaking Diyos. Shift your focus from the size of the problem to the greatness of God. May malaki bang problema sa Diyos? Sinong pinakamalaki? Ang Diyos. Our God that we serve is a great God. Great God! Dakila, makapangyarihan ng Diyos. Maliit lang ang problema niya natin sa Kanya. Gaano mga kadaking problema mo? Ang Diyos mas malaki pa sa problema mo. Amen. Amen. Di maka-amen. Wala nang mas malaki sa Diyos. Siyang pinakamalaki. So walang problema na malaki. Walang problema na mahirap. Lahat kayang-kaya lutasin ng Diyos, even in the end. Because He's an ultimate provider and solver of our problem. Sunod, trust His timing. Tumiwala sa Kanya nga may timing. Timing lang. Lean on the assurance that God's ways and timing are perfect. Lean, isandig mo, isandal mo ang imong pag-asa sa kapamaraanan ng Diyos. Kaya ang Diyos natin mayroon perpektong timing sa buhay natin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Relax lang. Chill lang. Be a good chair. I have overcome the world. So walang hindi natin ma-overcome sa lupa ng problema. Lahat ma-overcome natin. Bakit? Na-overcome na ng Panginoon. Ang Diyos natin, malaking Diyos. Turn to our greatness, the greatness of God. Kaya walang problema na malaki. Kayang-kaya niya. Buhay ang Diyos natin, pagkapagas. Paborito ng mga pastor nga kanta yun eh. How big is God? How big and wide? His vast domain. Kanta nila ng mga pastor. Paborito yan. Pag kinakanta yan, napupuspos sa mga pastor. Di malaala niya, gaano kalaki ang Diyos. Gaano kalapad ang sakop ng Diyos. Ang dugtong nga lyrics, but how small enough to live into your heart. Gaano naman si kaliit nga siya po'y mananahan sa puso natin. Munta ko ng Cebu, Cruzada. Galing ko ng Cagayan de Oro. Surigao pa ako. Mama Dir, anak, nagdala ka ng puto. Mahilig si mga pastura, Mama Dir, ang puto. Putong bigas. May na-orderan ako doon sa dako ng Ipil, Surigao. Puto na bibingka. Tapos, mahilig sila sa ginatawag na taklubo. Sa Surigao yung takyubo. Dito, taklubo. Yung klam. Gusto. Dala ko dito, preska pa. Pagdating ko, nagpupuri mga pastor. Sulim. Lumuhod ako sa, dito ka. Tapi kami magluhod.
Yung song leader o rin preacher nga taga Manila, Luzon. Alam mo, si Mala Pastor gadikta sa kanya kung anong kakantahin. Dama-dama ni Pastor ang presensya. Sabi song leader, Panginoon, minamahal kita. Sabi naman ng preacher, Panginoon, minamahal kita. Puspos Mala Pastor. Piga. Bati ako sa kilid, tinitingnan ako. Ang ginawa ko, piga rin ako. Hallelujah! Puspos ako. Maya-maya, sabi niya naman, habang napupuspos siya, how big is God? How big is God? Awit naman yung leader. How big is God? How big and wide His vast domain. Ito ang give into your heart. Ano ba yun? How small enough to live within the heart. Pagsama, how small enough to live in the heart. Puspos sa Mala Pastor. Gaano kagalit, mananahan sa puso ko. Kaya Mala Pastor, grabing panampalataya. E palagi niya iniisip the greatness of God. Gaano kalaki ang Diyos? Gaano kadakila ang Diyos? How big is our God and His vast domain? Sakop niyang buong daigdig. Kung gaano kaliit ang Diyos, papasok sa puso natin because He is Holy Spirit. To comfort us, to change our heart with faith, to focus, to guide us, to focus our problems to the greatness of God. Kaya hindi ka dapat mag-alala dahil buhay ang Diyos natin pinaglingkod. Walang malaking problema sa Diyos natin dahil siya pong pinakamalaki sa lahat ng bagay. Malala ko lang. Kaya hindi natin makalimutan talaga yung turo ng ating beloved Honorable Pastor. Beloved ng preacher of Blanco, hinatid namin kahapon mga 5 o'clock. O gabi, nag-text sa akin habang napupuri tayo. Sabi niya, praise the Lord po, beloved Brother Andy, Sir Nini. Salamat sa lahat ng bagay. Pag-isayaso mo sa amin. Alam mo, sabi niya, we are so blessed. Nagpala kami. Yeah. Naramdaman po namin sa gawain ng CDO kung paano nyo sinusunod ang turo ng ating beloved parents in the Lord. Grabe ang presensya. Kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ko, all the glory belongs to our loving God. Wala man tayong ipagmalaki, ipagmayabang. Ang pinapayaman lang natin na tayo nakasunod sa turo ng ating beloved parents in the Lord. Kaya hindi natin sinusunod ang turo nila, wala tayo rito. We are useless. We are nothing. Dahil nakita natin yung sakripisyo nila, nakita natin yung pagpapagal nila, nakita natin sinseridad nila. Hindi po basta-basta. Sila po naging pattern sa ating buhay spiritual. Kaya hindi natin pwede makalimutan. We always remember and cherish their blessed preaching and teaching. Hindi natin makalimutan. Dahil sila ang ginamit ng Diyos sa ating buhay. Kami manggagawa, hindi kami naging ganito kung wala kaming pattern. Wala kami nakikita sa buhay. Example nila. They are perfect example in our church. A good leader. Grabe nangunguna. Ang tinuro sa amin, puro spiritual. Malalim na mga spiritual. Tignan mo yung mga preaching na mga tinuruan ng ating beloved person. Ang lumalabas sa bibig, simple lang. Pero puro malalim na spiritual. Paano ka turuan kumapit? Paano ka turuan umasa? Paano ka turuan tumiwala sa Diyos? Sumunod sa kalooban niya, magpapasakop. Kaya yun na naman ang sikrito, maminamahal. Pag tayo sumunod, magpasakop, magpakumbaba, balik-baliktarin mo yan, ikaw ay pagkapalaan ng Diyos. May mga problema, hindi natin maiwasan ang problema. May problema yan, sabi sa mensahe. Unevitable problems ang Lord's life. Kaya tayo man, hindi tayo free sa problema. Ngunit ang Diyos, may mga solusyon sa buhay natin. Hindi tayo pabayaan ng ating malapain. You have to trust Him and be a good church and trust the Lord. Surrender everything. Ibigay sa Diyos ang lahat ng bagay. Ito po ang pinaka-conclusion. The call to follow. Matthew 11:28. When we stop looking
When we stop looking for a quick fix and instead focus on following and abiding in Jesus, our life, our change forever. Hintuin na daw natin ang pagtingin sa gusto ng biglaan ng kalutasan ng problema. When we stop looking for a quick fix and instead focus on following, abiding, and the Lord will change our path. Pagpalain tayo. Ano ang kasulat niya? Kindly. Matthew 11:28. Last verse. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 11, ang talata ay 28. Magsiparito sa akin, kayong lahat ng nagpapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin, Diyos. Nananawagan ang Diyos sa atin, the call for action. Nabigatan ka na siyang buhay sa problema, sa pagdadala ng buhay mo. Sabi ng Diyos, lumapit ka sa akin. Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan at nahirapan. All ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Bibigyan ta kayo ng kapahingahan. Ang Diyos magbigay sa atin ng kapahingahan sa mabigat ng problema at igdadala at pinapasan. Kaya siya lang ating the greatest ultimate provider sa ating buhay. Siya po, basta ang lahat ng bagay, isurrender natin sa Kanya. Father, into thy hands, I commend my spirit. Ang lahat ng bagay, ibigay natin sa Diyos. Di ba? Napakalaki ng Diyos natin. Malaki pa sa ating problema. At gaano naman sa kaliit. Mamaya, pag umawit tayo, gaano sa kaliit, papasok sa mga puso natin. Puspusin niya tayo, comfort na tayo, bigyan tayo ng katugunan sa ating mga dalangin sa problema. Awitan natin ang Diyos.